Bago pa man maitatag ang mga modernong bansa sa Middle East, ang lupain na ngayon ay kilala bilang Iran ay bahagi ng isang napakalawak na rehiyon na tinatawag na Mesopotamia, ang duyan ng mga unang sibilisasyon ng mundo. Dito nagsimula ang mga alamat tungkol sa makapangyarihang mga nilalang na tinatawag na Anunnaki. Ayon sa mga sinaunang tabletang Sumerian, ang Anunnaki ay mga Diyos na nagmula sa langit, mga anak ng Diyos na si Anu. Sinasabing sila ang nagbigay sa mga tao ng kaalaman sa agrikultura, siyensya, at pamamahala ng lipunan. Sa mga lugar malapit sa kanlurang bahagi ng Iran, may sinaunang lungsod na tinatawag na Awan. Ang lungsod na ito ay bahagi ng sinaunang kaharian ng Elam at malapit sa mga sentro ng Sumerian. Isipin ang isang gabi sa sinaunang Iran. Ang kalangitan ay puno ng mga bituin. Sa gitna ng disyerto, ang mga pari at pinuno ay nakatingala sa langit. Biglang may isang maliwanag na bumaba mula sa kalangitan. Para sa kanila, hindi ito isang ordinaryong pangyayari. Ito ang pagdating ng mga Diyos mula sa langit. Sinasabi ng ilang modernong teorya na ang mga Anunnaki ay hindi lamang mga Diyos ng alamat, kundi mga bisita mula sa ibang mundo na nagdala ng kaalaman sa sinaunang sangkatauhan. Sa paglipas ng panahon, ang mga kwento tungkol sa mga makalangit na nilalang ay kumalat sa iba't ibang kultura ng rehiyon, mula sa Mesopotamia hanggang sa mga sinaunang lupain ng Iran. At hanggang ngayon, nananatiling misteryo ang tanong. Ang mga Anunnaki ba ay simpleng mga Diyos ng mito? O sila ba ay mga nilalang na minsang bumisita sa ating mundo? Ang sagot, maaaring nakatago pa rin sa ilalim ng buhangin ng sinaunang Iran. Iran, kilala natin sa pangalan noong unang panahon na Persya. Narito ang maiksing kwento ng dalawang bansang magkaibigan noon, Israel at Iran. Mahigit 2,000 taon na ang nakalipas. Bumagsak ang kaharian ng Jerusalem sa kamay ng makapangyarihang imperyo ng Babylon. Pinamunuan ito ng makapangyarihang hari na si Nebuchadnezzar II. Sinira ang templo ng Diyos at dinala ang maraming Israelita bilang bihag sa Babylon. Ang pangyayaring ito ay kilala bilang Babylonian Captivity. Sa loob ng maraming taon, ang bayan ng Israel ay nanirahan bilang mga bihag sa banyagang lupain. Ngunit ayon sa kasulatan sa Biblia, may isang bagong kapangyarihan na darating mula sa silangan. Isang hari mula sa Persya, ang lilitaw. Isang pinunong hindi Israelita, ngunit gagamitin ng Diyos upang palayain ang kanyang bayan. Ang haring ito ay si Cyrus the Great. Noong 539 BC, sinakop ng Persya ang Babylon. Ngunit sa halip na panatilihin ang mga bihag, gumawa si Cyrus ng isang kakaibang utos. Pinayagan niyang bumalik ang mga Israelita sa kanilang lupain upang muling itayo ang Second Temple. Sa Biblia, sa aklat ng Book of Ezra, sinabi ni Cyrus, "Pinahintulutan ako ng Diyos ng langit na magtayo ng bahay para sa kanya sa Jerusalem. Dahil dito, nagsimulang bumalik ang mga Israelita sa kanilang lupain matapos ang mahigit 70 taon ng pagkabihag." Para sa marami, si Cyrus ay hindi lamang isang hari, kundi isang pinunong ginamit ng Diyos upang tuparin ang isang sinaunang propesya. At hanggang ngayon, nananatiling misteryo sa kasaysayan kung bakit ang isang hari ng Persya ang naging tagapagpalaya ng Israel. Sa panahong iyon, ang Persya at ang Israel ay may magandang ugnayan. Ang imperyo ng Persya ay naging tagapagtanggol ng maraming kultura at relihiyon sa kanilang nasasakupan. Isang pangyayari sa kasaysayan na nagpakita kung paano ang isang makapangyarihang imperyo ay tumulong sa muling pagbangon ng isang bayan. Mula sa pagkalaya ng mga Israelita sa Babylon sa tulong ng Persya, ngunit sa paglipas ng mga siglo, ang lupain ng Israel ay paulit-ulit na nasakop ng iba't ibang imperyo tulad ng mga Romano, mga Arabo at kalaunan ang Ottoman Empire. Dahil dito, nawala ang bansang Israel sa mapa ng mundo sa loob ng napakahabang panahon. Kaya ang lahi ni Abraham nagkalat kung saan-saang panig sa buong mundo, karamihan nasa buong Europa. Hanggang sa 20th century, bago pa sumiklab ang World War II, ang lupain na dating Israel ay tinatawag na Palestine at nasa ilalim ng pamamahala ng Britain. Pagkatapos ng World War II noong 1948, muling naitatag ang bansang Israel matapos ang libu-libong taon na pagkawala, 2,000 years,
nakalipas walang sariling bansa ang mga Hudyo. Ang bansang nagpalaya sa mga Israelita, ang Persya, nasakop na ng Muslim. Sa pagitan ng ika-16 at 18th century, namuno ang Safavid dynasty at ginawang opisyal na relihiyon ng bansa ang Shia Islam. Pinagbago ang identidad at kultura ng Iran hanggang ngayon. Ang nakatagong kasaysayan ng Iran at Israel, noong unang panahon ng modernong Middle East, may isang katotohanan na kakaunti ang nakakaalam. Ang dalawang bansang ngayon ay tila mortal na magkaaway, ang Israel at Iran, ay minsang naging lihim na magkakampi. Noong dekada 1950 hanggang 1970, sa ilalim ng pamumuno ni Mohammad Reza Pahlavi, ang hari ng Persya, malapit ang relasyon ng Iran at Israel. Nagpapadala ang Iran ng langis sa Israel, habang tumutulong naman ang Israel sa teknolohiya, agrikultura at military training. Ngunit noong 1979, isang revolusyon ang yumanig sa Iran. Ito ang Iranian Revolution. Pinatalsik ang hari at pinalitan ng bagong pamahalaang Islamic na pinamunuan ni Ruhollah Khomeini. Mula noon, nagbago ang lahat. Pinutol ng Iran ang relasyon sa Israel at naging isa sa pinakamalakas nitong kritiko sa buong mundo. Ngunit ang tanong na bumabagabag sa maraming historiador, kung dati silang magkakampi, ano talaga ang nangyari sa likod ng kasaysayan? At posible bang ang lihim na koneksyon ng dalawang bansang ito ay mas malalim pa kaysa sa alam natin ngayon? O isang lihim na ibalik sa Pahlavi ang bansang Iran, ang layunin ng Israel at Amerika? Ito na ba ang panahon na makabawi ang Israel at maibalik sa dating hari sa bagong pamumuno na anak ni Mohammad Reza Pahlavi? Follow me sa Facebook, YouTube at TikTok. Maraming salamat.